Tayo po ay magsisimulang magpuri sa ating Diyos. Ating pong palakpakan ng ating Diyos na banal, ating Diyos na dakila at nag-iisang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri at pagdakila. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Jesus! Hallelujah! Hallelujah to our holy God, who is beautiful beyond description, in whom all praise is due. We stand in awe of you, Lord. We stand with an overwhelming reverence, admiration, and worship to you, Panginoong Jesus. Hallelujah. May we always be reminded, Panginoon, sa iyong pong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo para po sa aming kaligtasan at kapatawaran po na yung mga kasalanan, Panginoong Jesus. Hallelujah. May we always be reminded of the beauty of the cross. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Beautiful beyond description, yet God crushed you for my sake. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. You are beautiful beyond description, yet God crushed you for my sake. In agony and deep affliction, cut off that I might enter in, that I might enter in. Who can grasp? Who
and of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the perfect sacrifice that satisfies the wrath of God. Salamat po sa iyong pong habag at biyaya, O Diyos, sa dahilan kung bakit po kami naririto at sumasamba sa inyo, Panginoon. Hallelujah, maging mabangusam niyo po nawa ang lahat ng ito sa inyo pong banal at dakilang pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos, aming Diyos na banal at nag-iisang karapat-dapat sa lahat ng papuri at parangal. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng sa Jesus. O Diyos, muli kami nagpapasalamat sa oras na ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, nakakalapit sa inyo pong harapan. O Diyos, ang sama-sama. Salamat, Panginoon, sa inyo pong banal na Espiritu na patuloy, Panginoon, na kumikilo sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat at gabay na ibinibigay niyo po, Panginoon, sa inyo pong mga anak na patuloy na nagpapagal at patuloy, Panginoon, na by your grace, Panginoon, kami po, Panginoon, ay sumusunod sa inyo, O Diyos. Muli kami niyong patawarin, O Diyos, sa aming po, Panginoong mga kasalanan, sa aming po mga nagawang pagkakulang sa inyo, sa aming mga pagkakataon, Panginoon, na kami po yung maging mahina, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo pong lakas na patuloy, Panginoon, na nagirema, Panginoon, sa amin, O Diyos. Lord, salamat din, Panginoon, sa inyong pong mga anak na ito, O Diyos. Kami pong nananalangin at dumadalangin sa oras na ito, na kami po yung magsama-sama upang papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain niyo pong dakilang pangalan, O Diyos. Lord, sa inyo pong anak, Panginoon, na gagamitin niyo, O Diyos, patuloy po kayong, Panginoon, na magliwanag, Panginoon, sa kanyang pong buhay. Patuloy, Panginoon, na ibaba niyo po siya upang kayo po lamang ang maitaas sa lahat na kanya pong sasabihin. Nawa, Panginoon, maging magandang samyo, Panginoon, ang mga salitang ito patungo sa inyo, O Diyos. At patuloy sa ay po mga makikinig, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-manifest sa bawat isa. Mag-reveal ng inyo po mga salita, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa inyo po mga salita na patuloy nagpapalakas sa amin. Sa mga oras, Panginoon, na kayo po nangihina. Sa mga oras na kayo po may mga sakit. Sa mga oras, Panginoon, na mayroon po mga dulubin na dumadaan sa bansang Pilipinas at sa mundong ito, O Diyos. Amin din po, Panginoon, tinitake ang opportunity ito, Panginoon, upang magpasalamat sa inyo pong kalakasan, Panginoon, sa nagdaang bagyo, O Diyos, na kayo po ang nagsama sa amin. Kayo po, Panginoon, ang nag-ingat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, nag-supply na kayo po pangangailangan. Kundi po, Panginoon, sa mga kapatira po namin, Panginoon, sa Norte, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nag-ingat sa kanila. Bagamat may mga trahedyang nangganap, Panginoon, kayo pong Diyos, Panginoon, na magpakilala sa kanila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na itaas ka, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, na Panginoon, sa mga gagamitin niyo, Panginoon, sa araw na ito, sa mga manunugtog, Panginoon, kayo pong Diyos, Panginoon, sumama sa kanila. Nawa, Panginoon, kayo lamang ang maitaas sa kanila pong pagtugtugan at may dala ang buong kongresyon na ito patungo sa inyo pong kalwalhatian, O Diyos.
Lord, ganun po Panginoon sa mga kapatiran namin sa Pangasinan. Kayo po ang Diyos, Panginoon, na sumama sa kanila. Patuloy, Panginoon, ang inyong pagkilos di Panginoon, sa bahay-sambahan ito. Ganun din, Panginoon, ang pagkilos nyo sa amin po, Panginoon, mga kapatiran sa Pangasinan. Ganun din, Panginoon, sa Zoom. Patuloy, ganun po sa Facebook, Panginoon, at sa anumang Panginoong platform ng social media na inyo pong ginagamit upang patuloy na may reach out ang mga inyo pong mga anak na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Samahan niyo kami. Patuloy, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. At kayo po, Panginoon, ang maparangalan sa lahat ng pong gagawan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito po palapakan ng ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, for all that you've done for us, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa inyo pong ginawa sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord, for all that you've done. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the farthest
Panginoong Jesus. Walang hanggang papuri, pasalamat ay para lamang sa inyo, aming Diyos na banal at dakila, aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. Hallelujah. To our God who is infinitely holy, to our God who's infinitely great, to our God who's infinitely powerful and wise. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. We give you glory. We give you honor. We give the adoration that you alone deserve, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah to our God who's most worthy. All the praises and all the honor. Malugod ka po nawa, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We worship your holy name, Lord God. Hallelujah, Jesus. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth to praise. Is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you eternal, throughout the earth and heaven above. Jesus, hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. Yes, Jesus. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank
want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, Jesus. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Hallelujah, Jesus. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then
Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art. 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 Hallelujah. Great is the Lord and most worthy of praise. Salamat, Panginoong Jesus. You alone are great. You alone are worthy. You alone are holy. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Then sings my soul, how great thou art. How great my Savior is. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ating pong itian at kumayan ang ating pong mga kapatid sa Panginoon. For this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice! So Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa po sa atin ay sandali po muling tumayo at atin pong basahin po at galangin po ang salita po ng ating Diyos. Yan. Okay. So, sa may mga Biblia po, samahan niyo po ako sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 25. 1 Peter chapter 2 verses 11 hanggang 25. Okay?
Mga minamahal ko, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mabuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama kapag nakikita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Verse 13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. Verse 14, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa gumagawa ng mabuti. Verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Verse 16, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyo gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito. Subalit, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mabuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, magpasakop kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Verse 19, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 20, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo sa harap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Verse 22, hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsisinungaling kailanman. Verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Last verse, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Salamat po sa pagbabasa po ng salita po ng Diyos. Sige po, puna po tayo. Sige, pinaupo ni Kuya Ron eh. Sorry. So, yun, hello po sa bawat isa at hello po sa ating Zoom at sa ating Facebook Live. At baka po nagtataka kayo, sino ba to? Di ako po kung gusto niyo pong tawagin akong Gido or kaya Paul, okay lang naman po. Kahit ano po doon. At ako po ay galing rin po sa Palmera, kasama po nila Kuya Ron doon sa ating pinaka-main na church doon po sa Palmera. So, yun, kamusta po kayo sa nagdaan pong bagyo? Okay naman po ba? Okay naman po. So, yun, nabuti po. Salamat sa Panginoon. At yun, nabasa naman na po ni Kuya Ron yung ating pong pag-aaralan ngayon. Nais ko lamang po na manalangin tayo bago po mag-start. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po lumalapit po sa inyo at nagpapakumbaba, Panginoon,
Nawa, Panginoon, sa akin pong gagawin na ito ay mabigyan ko pa rin ng kaluguran, Panginoon. Paluwalhati ko kayo, Panginoon. Tulungan niyo ako, Panginoon, na mahayag, Panginoon, ng tama ang iyong mga salita, Panginoon. Huwag yung hayaan na ako yung makapagdagdag, Panginoon, na makapagbawas man lamang, Panginoon. Nawa, mabigyan ko ng kapurihan, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. At madakila kita, O Diyos. Lord, patuloy na pakinggan po namin, Panginoon, ang tinig ng iyong mga salita. At ikaw ang siyang magpaunawa sa amin, Panginoon, pamamagitan ng banal na Espiritu, O Diyos. Pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. So, yun. Ang ating pong text, yun nga po nasabi na po kanina, 1 Peter 2 verse 11 to 25. Ang ating pong topic ay free yet slave of God. So, yun, baka po nagtataka kayo. Free nga ibig sabihin malaya, tapos slave of God, 'di ba? Alipin ng Diyos. Mamaya po, tatalakayin po natin 'yan. So, sino nga po ang nagsulat nitong 1 Peter? Baka po malito pa po tayo kung sino po nagsulat. Si Peter po. So, si Peter po ang nagsulat nitong 1 Peter. At alam po natin na siya po ay alagad ng ating Panginoong Jesus. At this time po, nung pinapangaral niya po ito, yung mga Hudyo po, nung panahon po na yon ay nag-scatter o nagkawatak-watak dahil po sa pag-uusig sa mga Kristiyano that time. Nung panahon po, nung sinulat to ni Pedro. Dahil po, sila po ay inaalipusta at inuusig, hindi lang po basta sa words, kundi maging physical ay ginagawa po sa kanila. So, syempre po bilang tao ay natakot sila at sila po ay nagkawatak-watak sa iba-iba pong lugar. At sinabihan sila ni Pedro sa 1 Peter 1, 6 to 7 na ikagalak niyo pa rin yan. Bagamat nagadanas kayo ng ganyang pagsubok, ay ikagalak ninyo dahil yan ay testing sa inyo ng Panginoon bilang mga ginto to purify, di ba? Para maging banal kayo sa harapan ng Panginoon. So, yun yung encouragement ni Peter sa kanila, sa mga believers that time. At ito pong libro na ito ay tumatalakay po ito sa habag ng Panginoon kung ating pong babasahin ay thank you. Ito po ay tumatalakay sa habag ng Panginoon at after po ng habag ng Panginoon na sinasabi ni Pedro dito ay tumutukoy rin po ito syempre kung ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano after natin matanggap ang biyaya na pagliligtas ng ating Panginoon. So, basahin po natin ang chapter 2 verse 1. Ako na muna kayo. Kaya nga, talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. So, yun, sinabi po ni Pedro dito. Bakit po kaya nasabi ni Pedro na ito na, kaya nga, talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, diba? Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Bakit po kayo sa umpisa nun may sinabing kaya nga? Ibig sabihin po merong pinanggalingan kung bakit niya sinasabi yon. At basahin po natin ang chapter 1 verse 23 to 25. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman at ito ang mabuting balita ang ipinangaral sa inyo. So, yun. Sabi po ni Peter doon, kung talagang kayo'y naligtas dahil sa sulat ng ating Panginoon o dahil sa mabuting balita, kailangan yung talikdan itong mga bagay na ito. Kailangan yung mamuhay bilang isang mga Kristiyano, sa madaling salita po. Kailangan yung mamuhay bilang isang mga Kristiyano. At ano pong sabi doon sa verse 3? Sapagkat gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Pasok po kayo.
Hello po sa mga masulat. So, ayun po. Sabi nga po muli doon sa chapter 2, verse 2 to 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap ng kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So sabi po doon ni Peter sa kanila na kung talagang natanggap ninyo ang mabuting salita ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon, is hanapin nyo yung salita ng Diyos. Kailangan manabik kayo sa salita ng Diyos para sa inyong ikauunlad. Di ba po? Sa atin po, siguro po ang karamihan po sa atin dito ay meron pong mga anak or ilan po sa atin ay merong mga anak. Paglabas po ng anak or ng sanggol, kagaya po nito, di ba po? Paglabas po niyan, di ba po? Pag nakatikim po yan ng gatas ng ina, ano po ang hinahanap niya na lagi? Di ba po? Gatas na po ng ina. Kumbaga yun na yung lagi niyang hinahanap. Kaya po sinasabi ni Pedro dito, kayo natanggap niyo rin yung mabuting balita ng Panginoon. So kung natanggap nyo yan, dapat hanap-hanapin nyo rin. Dapat lagi nyo rin pag-aralan. Dapat lagi nyo rin pagsaliksikin ang salita ng Panginoon. Dahil dyan kayo naligtas. So kung tayo po ay talagang naligtas ng Panginoon, ay dapat rin po natin, kagaya po ng sinasabi ni Pedro, noong panahon ng mga Christian, ng mga believer that time, ay tayo rin po ay believer ng Panginoon. At kailangan po natin na pag-aralan rin kung ano po ang salita ng Panginoon. At ito po, darako na po tayo sa ating pong pag-aaralan talaga. So yun ay introduction pa lang po. Ang duties and responsibilities ng isa pong Kristiyano. Please pwede pakibasa po nung verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Sa Tagalog po, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. So yun ang po sabi doon ni Pedro, ako'y nakikiusap sa inyo, ako'y namamanhik sa inyo. Ibig sabihin, may urge po, ako'y namamanhik sa inyo. Diba sabi ni Peter, kayo'y mga dayuhan lang dito sa mundong ito. At that time po, sila po ay sakop po ng mga Romano. Sakop po sila noon ng mga Romano at sila po ay exile sa sarili nila pong kumbaga sila po ay bihag sa sarili po nilang bansa. Diba po, nakakalungkot po, di ba, kung ganun yung ating mga kalagayan. Pero hindi po yun yung minimin po ni Pedro doon na sila ay exile ng ibang bansa. Kundi ang sinasabi niya, kayo'y dayuhan dito sa mundo na ito. Dito po sa mundo na ito. At ang tunay niyong tahanan ay doon sa langit. At sabi ni Pedro, bilang kayo'y mga dayuhan dito sa mundong ito, huwag niyong gayahin kung anong ginagawa ng mundo na ito. Dahil kayo ay para sa langit. So sa atin rin po, bilang mga Kristiyano po ngayon na nakikinig, ay sinasabi rin po sa atin ng Panginoon na dapat po tayo yung kung tayo talaga ay para sa langit, kung tayo po talaga ay naligtas ng Panginoon, at kung ating tinuturing na tahanan ay ang langit, dapat rin po tayo mamuhay bilang isang mga Kristiyano. At sino pong ayaw mapunta dito sa langit? Sino po? Kahit po lasing tanongin niyo po, gusto sa langit na punta. Di po ba? Kahit po mamamatay tao, kung sino pong tanongin niyo po dyan, mga magnanakaw, kahit sino pong tanongin niyo, langit ang gusto nilang mapunta. Di po? Dahil masarap doon. Pero tandaan po natin na hindi po ginto ang kayamanan sa langit. Hindi po ang mga anghel ang kayamanan sa langit. Tandaan natin ang kayamanan sa langit ay ang ating Panginoon. At kung hindi natin sinusunod ng Panginoon, kung ayaw natin sa Panginoon, ayaw rin natin ang langit. Dahil ang bumubuo sa langit ay ang Panginoon. At siya ang nakaupo doon. Kaya po, kailangan natin sumunod sa Panginoon. At sa verse 12 po, ito pong sinasabi, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. So, yun. At that time po ay hindi lang po, sabi ko nga po kanina, hindi lang po sila basta chinichismis yung mga Kristiyano po that time. Ngayon po kasi ang pinakamalala nating nangyayari sa atin bilang mga Kristiyano, chinichismis. Pero that time po hindi lang po chismis ang kailang naranasan. At sabi ko po kanina, physically sinasaktan po sila.
At kahit na tama yung kanilang ginagawa or may mali silang ginagawa, parehas lang po na sinasaktan sila, pinagsasabihan sila ng masakit na salita. Pero ano pong sabi dito ni Pedro ay kailangan yung mamuhay ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya kahit na ganun yung kanilang ginagawa. Para daw po saan? Kahit na pinaratangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. So yun, baka po sa ating paggawa na mabuti sa kanila ay malid natin sila sa kaligtasan patungo sa Panginoon. Pero hindi po tayo ang magliligtas ha, tayo lang po ang magilid po sa kanila. At ang masakla po nito, baka po tayo pa po ang maging hindrance para po mapalapit sila sa Panginoon. Wag naman po, di ba po. Kailangan po mamuhay tayo sa kanila, bagamat ganun yung ginagawa nila sa atin, pinipersecute nila tayo at nagasabihan ng masama, kailangan natin mamuhay bilang mga Kristiyano sa kanilang harapan. Para po madala natin sila sa Panginoon for God's glory rin po. At yung nagawa naman natin yung part po natin, bahala na po ang Panginoon doon. Dahil lang sa huli naman po, ang Diyos pa rin naman po ang siyang mag-husga. Basahin po natin ang verse 13 to 15. Pasuyo nga po. 1 Peter chapter 2 verse 13, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. 14, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Verse 15, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So, yun. Honor authority. So, ito po ay kailangan din pong gawin bilang isang mga Kristiyano. At nung time po nila, ang naghahari po ay ang emperador or ang emperor or ang Caesar. Nung time po noon, dahil nga po Roman Empire yung sumako po noon sa bansang Israel. At nung time po na yon, pag ikaw ay disrespect mo yung government ng imperyo na yon, ano pong gagawin sa'yo? Maaring ikay patayin or parusahan. Di po ba? Pero hindi yun yung sinasabi ni Pedro para sumunod doon sa emperador or para respetuhin, para i-honor yung emperor. Para daw po saan? Ano pong sabi doon? For God's glory. Para po sa kapurihan ng Panginoon. Siguro, at some point, yung ano na baka kasasaktan kayo. Pero hindi po yun ang pinupunto ni Pedro. Ang pinupunto niya ay para sa kapurihan ng Panginoon. I-honor nyo yung emperor. I-honor nyo yung Caesar. Sa atin po, ngayon, sa ating pong bansa, di ba, na-honor po kaya ang ating mga government officials or ang ating presidente or mga homeowners dito po sa Homeowners Association po. Hindi lang po sa government na mataas, maging sa ating mga HOA. Hindi po, panusunod po ba kaya natin? Hindi po ba? Kasi sa atin po ngayon, mas madalas na po na i-disrespect sa ating government without limit. Kumbaga, naging over human rights na po eh. Kumbaga, sobra-sobra na yung sobra-sobra na yung pag-disrespect natin sa ating mga government. Although wala namang ginagawa na masama, di po i-disrespect. 13 verse 1 and 2, kailangan po nating mag-submit. Kailangan po nating mag-submit sa authority, sa government. Sa government natin. Dahil po ng Panginoon. At pag tayo hindi gumagawa na sila ng ay mga na natin respetuhin.
Huwag natin sundin, pero respetuhin pa rin po natin ang ating nasa government. Dahil po tandaan natin na po sa harap po yung ang Panginoon po ay Panginoon. At may pag ng ating basa Mga alip, hindi pati sapagkat bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 20, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo sa harap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. at ito pong time na to ay tungkulan po ni Pedro dito ay that time ay wala kang kalayaan kahit na tinatawag nilang freed servants or mga malaya na servant, servant pa rin nila. Kumbaga kahit anong gustong gawin ay gagawin ano mga mababait nagawa po sa kanila. Baka po sabihin natin na grabe naman yung si Pedro, 'di ba? Hayaan na lang nasaktan yung mga Kristiyano that time para lang kaya para lang sa Panginoon. Tayo mga workers ngayon ay tayo po ay meron rin pong kapwa na kailangan po natin na kailangan ba ibabalik ng Panginoon. Spin sa paggawa sama sa atin mga serve atin pong malaya subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So kung tayo po ay alipin ng Diyos,
So, yun po. Sa ating pong conclusion, bilis lang ah. So, yun, sa verse 21 po to 24, meron pwede pasuyo. Ay, naputol sa live. Saglit lang po, may technical issues. Saan naputol ko yun? Bago ako mag-conclusion. Ay. Sige, tuloy nga. Hello. Lilig na po sa live. Okay. So, yun, darako na po tayo sa ating pong conclusion. At basahin po natin ang verse 21 to 24. Pwede pa suyo ako. Sige, Verse 21. Apo, to 24. 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Verse 22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Verse 23. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Last verse, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon kayo'y nanunumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So yun, bakit daw po kailangan natin gawin yung mga sinabi ko po kanina? Yung duties and responsibility po bilang isang Kristiyano, like honor the authority, di po ba? At kailangan nating mamuhay bilang isang mga heavenly creature, di ba po? Na para sa Panginoon. Bakit po kaya, ano pong purpose? To give glory to God. Diba? Yun po ang pinaka-purpose. At sino po ang ating pong best example na nagbigay ng glory sa Diyos? Sino po ba? Sino po? Sino po yung nabasa natin kanina? Ang Panginoong Hesus po. Ang Panginoong Hesus. Wala na pong ibang example na nagbigay ng glory sa ating Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus. Para po saan? Bakit po kaya? Ano pong nangyari? Di ba po? Para po sa atin, nung siya po'y bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Bakit po? Wala pong nakaabot sa pamantayan po ng ating Diyos. Wala pong nakaabot sa pamantayan ng ating Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. At lahat tayo ay hindi nasunod yung 10 utos ng Panginoon, yung law ng Panginoon. Kaya dapat po tayo ay pamarcha na po papuntang impyerno. Lahat po tayo. Wala pong ligtas kahit sino po. Bakit po? Ano pong problema? Ano pong problema? Bakit po ganon? Dahil kung ang Diyos ay mabuti, di po naniniwala tayo na God is good all the time, and all the time God is good. At kung ang Diyos ay mabuti, hindi pwedeng pag may kasalanan ay pipikit mata na lang siya, hindi niya titingnan. Hindi po, paparusahan ng Panginoon yun. At tayo po ay nagkasala. At kung ang Diyos ay mabuti, tayo po ay paparusahan ng Panginoon. At tayo po lahat ay papuntang impyerno. Tayo lahat ay papuntang impyerno. Pero po,
At ang magiging kabayaran po dapat nun ay buhay din. At kailangan ang buhay na ibabayad doon ay walang kasalanan. Kaya po ba natin bayaran yun? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Hindi po. Di anong ibig sabihin nun? Lahat tayo papunta ng impyerno. Walang mabayad ng kasalanan eh. Pero mabuti ang Panginoon. Mahabagin ang Panginoon. Ano pong nangyari? Binigay po ang Panginoong Jesus ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Sa panahon na wala tayong magawa sa ating mga kaligtasan, sa panahon na tayo hindi sumusunod sa Panginoon, sa panahon na tayo lumalabag sa kautusan ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang kasalanan. Sabi po dito, di ba sa 1 Peter, walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Walang mantsa. Malinis ang Panginoon. Pero dahil po sa atin, ginawang makasalanan ng Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan na kanyang binitbit doon sa krus ng Kalbaryo. At ang Panginoong Jesus po ba ay namatay lang po ba dahil sa atin? At kung yun lang po ang dahilan, dapat bumaba lang ang Panginoon dito sabay pinako na sa krus. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Hindi po ba na siya'y namuhay bilang isang tao ang Panginoon? Bakit po? Para po gawin yung mga batas na dapat na tayo ang gagawa. Lahat ng righteousness na dapat na tayo gagawa, siya ang gumawa para sa atin. Kaya po, kung ang Panginoon ay namatay lang po para sa atin, tayo po ngayon ay inosente lang. Pero hindi tayo matuwid. Pero dahil po ang Panginoon ay nabuhay at namatay para sa atin, tayo po ay inosente at matuwid sa harap ng Panginoon. At tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. At sabi nga po dito sa verse 1 Peter, kayo'y dati kaaway ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y naging bayan niya. Dahil po saan? Dahil po sa ating Panginoong Hesus. At dahil po doon, nagbigay po ng glory ang Panginoong Hesus sa ating Diyos. At hindi po doon natatapos. After po na mamatay ang Panginoon, siya po'y nabuhay. Siya po'y nabuhay at tumakyat po sa langit. And after in-exalt ang Panginoong Hesus, ano pong ginawa niya? Umupo sa kanang trono ng ating Diyos. At habang andun po siya, hindi po siya natapos sa pagkatrabaho, kundi pinapanalangin po tayo. Tayong mga Kristiyano ngayon ay kanyang pinapanalangin para po sa ating pong perfection, sa ating pong kaligtasan sa darating na pagdating ng ating Panginoon. At salamat po sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan hanggang dulo. Simula umpisa ng ating pananampalataya at hanggang dulo, ang Panginoong Hesus ang ating pong kasama at siya ang tumatrabaho at wala tayong ginawa dahil hindi nga tayo kalugod-lugod sa Panginoon. At salamat sa habag po ng ating pong Panginoon. At sabi nga po sa verse 24, by His wounds you have been healed. So hindi po ibig sabihin po nito, marami po nag-explain po nito at kino-quote lang po nito na by His wounds you have been healed, na dahil po sa sakit, na dahil daw po sa latay ng Panginoon, ikaw ay gagaling bilang ikaw ay may sakit. Hindi po. Ang ibig sabihin po nito, dahil po sa latay ng Panginoon, ikaw na makasalanan, ngayon ay magaling na. Hindi po ba? Magaling na po saan? Sa iyong kasalanan, sa curse na dulot ng iyong kasalanan, ikaw ay ligtas na. Hindi po ba? Dahil po yun sa ating Panginoon. At hindi po doktor ang ating pong kailangan, kundi Savior, tagapagligtas. At yun po ang ating pong Panginoong Hesus. At sa verse 25 po, sabi po doon, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So ang ating Panginoon po ay hindi lang po ating pastol, kundi tagapangalaga rin po ng ating mga kaluluwa. At dahil siya po ang ating tagapangalaga, ay kung ang Panginoon po ay makapangyarihan, kung kaya niya pong ilagay yung mga bituin sa kanyang lagayan, di po ba? Kung ang mga puno ay sumusunod sa Panginoon, kung ang mga hayop ay sumusunod sa Panginoon, di po ba? Ibig sabihin makapangyarihan ng Panginoon. At kung makapangyarihan ng Panginoon, hawak niya po ang ating kaligtasan. At tingin niyo po ba may mas makapangyarihan pa po sa Panginoon para mawala ang ating kaligtasan? Wala na po. Di po ba? Kung tayo naligtas ng Panginoon, kung tayo po talaga ay ligtas sa harap ng Panginoon,
Kung tayo po talaga ay ligtas, ay hindi po ito mawawala dahil ang Diyos ang may hawak po nito. At kailangan po bilang mga tupa ng Panginoon, sumunod tayo sa ating shepherd. Nakakita na po ba kayo ng tupa na hindi sumusunod sa kanyang pastol? Nakita na po ba kayo? Baka po may nakita na po kayo. Di po ba? Baka po kambing po yung nakita nyo. Pero bilang mga tupa po, kailangan sumunod tayo sa boses ng ating pastol. Kung ang pastol natin ay ang Panginoong Jesus. At kung banal ang Panginoon, kailangan rin po natin magpakabanal bilang isang Kristiyano. At sabi nga po sa 1 Peter 1:1-2, we are chosen to obey God, di ba? Sa simula pa lang po ay itinalaga na tayo ng Panginoon, hindi pa tayo pinapanganak, itinalaga na tayo ng Panginoon para po sa Kanya. Di ba po? At itong plano ng Panginoon na pagliligtas, sa simula pa lang rin po, ay pinlano niya na po. Kaya po, kung tayo po talaga ay Kristiyano, kailangan po natin sumunod sa Panginoon. Hindi po labag sa ating kalooban, kundi nawa ay nabago ng Panginoon ang ating mga will. Yung bukal po sa ating kalooban. At for God's glory, hindi po sa ating glory, at hindi po sa glory ni Kuya Ron, hindi po sa glory ko, hindi po sa glory ng ating katabi, kundi sa glory po ng ating Panginoon. At kung hindi pa po, kung feeling po natin ay hindi pa po tayo ligtas, tayo lang po nakakalam yan. At kailangan natin mag-repent sa Panginoon. Kailangan natin mag-repent. At ang pag-repent sa Panginoon po ay hindi lang po basta pag-say ng sorry, kundi pagtalikod po sa ating mga kasalanan. At maniwala tayo sa Panginoon sa kanyang pagliligtas na wala tayong magagawa kung wala siya. At yun lamang po, purihin po ang salita po ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mga salita. At salamat Panginoon sa iyong habag, salamat sa iyong kadakilaan Panginoon. Salamat po sa iyong kaluwalhatian o Diyos. Panginoon, patuloy niyo kaming dalihin Panginoon sa repentance Panginoon. At patuloy na pagtingin Panginoon sa inyong kabutihan na pinagkaloob po sa amin, ng aming kaligtasan Panginoon. O Diyos, patuloy na kami po'y lumapit po sa inyo at lumago ang aming mga pananampalataya. At tulungan niyo kami, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban. Lord, patuloy na kung sino man po sa amin ang hindi pa po ligtas, Panginoon, patuloy na tulungan niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na lumapit po sa inyo, Panginoon. At ikaw lang, Panginoon, ang maging kailangan, Panginoon. Lord, mahabag ka po, Panginoon. Mahabag ka, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At maluwalhati ka po, Panginoon, nawa sa amin pong ginawa, Panginoon. Ikaw lamang may taas, Panginoon. At nawa gawin namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, for your glory alone, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Umaga po sa bawat isa, sa mga nasa Zoom at saka nasa FB Live po. Ayun, ang daming technical issue. Ayun. So muli po, mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga nasa Zoom po at nasa FB Live at siyempre sa face-to-face po ng Pangasinan at Palmera. So paumanhin po sa nangyari po kanina sa ating pong pakikinig sa salita po ng Panginoon sapagkat dito po sa Palmera, di po namin napakinggan yung umpisa. Ang napakinggan po namin conclusion lang po. So, pero praise God po dahil ang Diyos po ay mabutik. Sa conclusion po ay naparating po sa amin yung mensahe po ng Panginoon. So ipagpaamanin niyo po sapagkat may mga technical issue po talaga tayo sapagkat yung ating pong mensahero ay nasa Pangasinan po. So kaya po ganun po, medyo mahina po yung signal sa Pangasinan, kaya po ganun po yung nangyari. So kung hindi nyo po nasundan kung anong teksto po yung ating pong pinag-aralan. Yung ating pong teksto kanina ay nasa 1 Peter 11:25.
So, tingnan nyo na lang po at nakita naman po natin yung application natin at conclusion ay naiparinig naman po sa atin. So, yung hindi po natin napakinggan, yung kalagayan po ng mga kapatiran po natin ng panahon po nila Pedro. So, yun po yung hindi natin masyadong napakinggan, pero praise God, sapagkat pagdating po sa conclusion, ayun naman po talaga yung para sa atin, na iparinig naman po sa atin sa tulong po at biyaya po ng Panginoon. So, pagpaumanin nyo po sapagkat meron po talagang mga ganong mga technical issues sapagkat hindi po tayo lahat magkakasama sa isang lugar. At ang ginagamit po nating platform ay minsan po ay nagkakaproblema. Yung mga signal po natin, yung mga gadgets, yan, yung mga ginagamit po natin mga instrument, nagkakaproblema po. Hayaan nyo po, samahan nyo po ang bawat isa sa atin. No? Ipag-pray po natin na magkaroon na po ng hiwalay na gawain po sa Pangasinan at dito po sa Palmera, kahit sa mensahe lang. So, yan po. So, muli po, paumanhin po at nawa po, balikan po natin yung teksto po kung medyo hindi po natin naintindihan po. So, sa live naman daw po tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, nagkakaproblema sa Zoom at saka sa signal po ng Pangasinan. So, yun po. Muli po, maraming salamat at nawain, naunawaan po natin yung kalagayan po kanina. Ipag-pray po natin na maging okay po lagi tuwing mayroon pong gawain. So, yun. Tinatawagan ko na si Jazz para sa ating announcement. Si Jans daw. Magkapangalan lang kami, kalma kayo guys. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat, sa mga kasama natin dyan na nasa Facebook Live. Ayan. Binabati ko din po sila Sir Mel, ayan, co-teachers. Sila Miggy, tsaka si MC. At sa Zoom naman, hello po kay Ate Chay. Hi Ate Chay. Sa mga kapatid natin sa Pangasinan, kay Sister Lina, hello po, magandang umaga po. Pastor Mar, magandang umaga po. Kuya Ron, kila Ate Joanna, Ocean and Rain, hello sa inyo. Kay Ate Maika, hello po. At kay Brother Ramil, hello po. Nawa ay, kahit nagkaroon tayo ng technical difficulties kanina, naunawaan po natin, maaari naman po nating balikan ito. Gamit pa rin po syempre yung ating mga Biblia. Makipag-coordinate din po tayo sa ating mga pastor para kung may katanungan po doon sa word kanina. Okay, tayo po ay dadako na po sa ating mga announcement para sa umaga pong ito. Tchanan! Okay, ang Sunday worship service po natin sa next week po ang gagamitin po sa praise and worship ay si Sister Hannah May Magan. Opening prayer po ay si Sister Micah Acevedo. Scripture reader po ay si Brother Nelson Capales. Para po sa ating preacher ay si Pastora Mary Jane Magan. Announcement po si Brother Ron Orpiano. Operatory prayer po ay si Sister Raquel May Magan. Closing prayer po ay si Sister Betty. And sa ating pong benediction ay si Pastora Mary Jane Magan. Ayan. Okay, kung kayo po ay hindi available sa araw na iyon, makipag-ugnayan lamang po kayo sa gumagawa po ng ating programa para mas madali pong mapalitan kung hindi po kayo available. Okay, ang children ministry naman po after praise and worship song. Ito po ay nagaganap every Sunday dito po sa Palmera yan at every fourth Sunday naman po sa Pangasinan. Sunod po ay ang youth ministry every Sunday po 1 p.m. at ang kanilang general youth fellowship ay every third Sunday of the month. Sa Wednesday naman po or every Wednesday meron po tayong nagaganap na prayer meeting. Ang worship song po natin ay si Sister Laika Gonzalez. Opening prayer po ay si Sister Raquel May Magan. Exhortation po ay si Sister Jamaica Acevedo. Prayer for the nation ay si Sister Leslie Gonzalez. Prayer for the church ay si Brother Nelson Capales. Para po sa special request, prayer si Brother Richard Kent Kalumpag. At closing prayer naman po ay si Sister Betty Cuadro. Okay, ang Guim Christ Alone Oman naman po ay nagkakaroon ng gawain. Ang kanilang prayer meeting po ay nagaganap
every Monday, 1 a.m. Philippine time. Bible study po nila every Wednesday, 1 a.m. Philippine time din po ito. At ang kanilang worship service na nagaganap sa Facebook Live, ito po ay tuwing Friday, 2 p.m. Ang women's ministry naman po ay mayroong gawain or general fellowship via Zoom po ito every second Saturday, 8 to 9 p.m. Fellowship ng face-to-face po ay first and third Sunday, 2:30 p.m. Fellowship po sa Pangasinan every fourth Sunday, 1 to 2 p.m. So ngayon po ay may gawain po ang mga kababaihan doon. At ang fellowship po sa Oman, Philippine Standard Time po is every Thursday, third Thursday po, 1 a.m. Hermeneutics po ay sa Oman, ito po ay every Friday, online and face-to-face, 9 p.m. to 10 p.m. po Oman time. And then Philippine Standard Time naman po every Saturday, 1 a.m. to 2 a.m. Okay, ang Old Testament survey naman po, pag-aaral po ito, every Sunday po, 3 to 5 p.m. Ayan. Bible study po sa Novaliches, Novaliches, Caloocan City, every second Friday of the month, 8 p.m. And then, ang atin pong Christmas Fellowship, nagaganapin po sa December 22, 10 a.m. po. Ayan, inaanyayahan po namin ang gustong makilahok at makisali po dito sa aming Christmas Fellowship. Maluwag po ang aming simbahan, maluwag po ang ating tanggapan, makipag-coordinate lang po kayo sa amin. Ayan. Ihanda nyo na din po ang inyong mga pangmalakasang mga talent dyan. Okay, para sa ating financial report po as of October 26, 2024, meron na po tayong 6,975. Salamat po sa ating Panginoon sa pagpo-provide ng ating mga kailangan para po sa ating mga simbahan. Ayan. At sa ating birthday celebrants naman po, October 27 to November 2, ay si Amador Arcega Sr. Ito po ay October 30. Ayan. Isama po natin sila sa ating panalangin. Nagse-celebrate naman po ng kanilang wedding anniversary this October 29 ay si Brother Ron at si Sister Jonna Orpiano. Parang masarap yung food natin next week. Parang nararamdaman ko yun. Okay, sama po natin ang mga birthday celebrant at ang nagdiriwang po ng kanilang anibersaryo mamaya po sa ating closing prayer. Okay, ayan lamang po para sa ating mga announcement. Muli, kung may nakaligtaan po tayo sa ating announcement, ugaliin po nating magtanong. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tayo po yung manalangin para po sa gawain ng pagbibigay. Aming Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa napagkukunan po namin ng finances, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw po ang aming pinupurit, dinadakila. At Lord, inaalala po namin at batid po namin, O Diyos, na ito po ay sa inyo po nanggaling. At ngayon po, Panginoon, nagawain ng pagbibigay na ito. Nawa, O Diyos, ay tanggapin po ninyo ang aming pong alay, Panginoon. At nawa, Panginoon, dalangin din po namin na ito po ay makatulong, Panginoon, sa mga programa na gaganapin, Panginoon, sa bawat mga gawain, Panginoon, sa church po na ito. At Lord, patuloy nga, Ikaw ang siyang Diyos na madakil at maluwalhati sa lahat po ng ito. Patuloy nga, O Diyos, na salamat sa puso na may buong kagalakan, Panginoon, na nagbibigay. At ito po inaalay namin para lamang po sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo, O Diyos, dinadalangin ang tagapaghawak nito. Patuloy nga na Ikaw ang siyang Diyos na magbigay sa kanila ng knowledge and wisdom. At patuloy nga, Panginoon, na Ikaw ang siyang lumukob sa kanila ng inyo pong kapangyarihan at ng inyo pong presensya. Salamat, Panginoon. Ito po ay gagawin namin ng bukal po sa aming kalooban at Ikaw lamang po ang aming pinapapupurihan. Sa dakilang pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen.
Sa gitna ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, tinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya, sa ilalim ng pag-ibig, umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakilang mong pag-ibig, umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon.
Hello. Praise tayo, darako po sa panghuling panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Diyos at dakila sa lahat. Kami nga po, Panginoon, nagpapasalamat po sa lagay maayos sa pagtagumpay, Panginoon, na gawain mo sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginamit, Lord God, na instrumento upang mahihatid ang iyong mga salita. Bagamat may problema, Panginoon, sa technical, at alam po namin, Panginoon, na ang salita may nakarating sa puso ng mga nakikinig, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa karunungan na inyong binigay sa iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa Kanya, Panginoon. Patuloy siya pagpalain ang kasampu ng Kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy po namin, Lord God, pinapalaan sa iyo, minsan pa, Panginoon, ang mga magdaraos, Panginoon, ng kaarawan sa buwan po na sinabi kanina kay Papalo, Panginoon. Maraming salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ay naalay, Panginoon, sa iyo. At kayo po ang Diyos na magpala sa Kanya, Panginoon. Mag-isa magdaraos po, Panginoon, ng wedding anniversary kila Kuya Ron, kay Jonah, Panginoon. Nagkapasalamat na po kami ngayon pa lamang po, Lord God, sa panibagong taon na yung pinagalaw, Panginoon, sa kanila. At patuloy po, Panginoon, na pag-isa niyo sila, Lord God, sa isang pag-ibig, Panginoon, na kayo po ang Diyos sa paglilingkuran, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin pinapalangin sa iyo, Panginoon, minsan pa. May masanod pag-ibahiwalay, Panginoon, kayo po ang Diyos. Mag-ingat sa Panginoon sa amin, sa aming mga pag-uwi, Lord God, sa aming mga tahanan. At Lord, may isa pa, Panginoon, pinapalangin din po namin, O Diyos, ang pagkasalo-salo po ng bawat isa, Panginoon, sa tanghaling ito. Patuloy po, basa, Lord God, upang mabigay lakas sa mga pisikal na katawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagbibigay ng katungupayan sa lahat po na aming mga ginagawa. Maraming pong salamat, Panginoon. Tulungan po kami panalangin sa Panginoong Jesus. Amen. Okay po, manatili po tayong nakatayo at itaas po natin ang ating po mga kamay. Maging yung mga nasa FB Live at nasa Zoom ay makiisa po sa ating pong the benediction. So awitin po natin ang benediction song. Power to Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Sa bawat isa na nakarinig ng salita ng Diyos, na binigkaloban ng Panginoon ng kaligtasan mula sa pakapako sa krus ng Kalbaryo, sumating lahat ang biyaya na sa bawat araw ng buhay may pagbabagong nagaganap sa bawat isa sa atin, at sa lahat ng ito'y mabigyan ng kaluguran ang Diyos na dakila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, humayo ang bawat isa na walang ibang ninanais, kundi mapapurihan ang Diyos. Amen and amen. Muli po, magandang umaga po sa bawat isa, sa mga nasa FB Live, mga nasa Zoom, sa Pangasinan. Ron, ingat kayo sa pag-uwi. God bless po sa bawat isa. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na gawain. At syempre, yung mga taga-Palmera po na nandito po sa church. Amen po. So, God bless po sa bawat isa. See you po again next Sunday and happy lunch po. At sa mga kapatid po natin sa Pangasinan, nawa ay makita-kita po tayo ulit sa darating po na last week ng November at dito po sa Palmera sa Christmas Fellowship po natin sa December. Excited na po kami na makita po kayo. Ingat po kayo lagi dyan. And
And Kuya Ron, Ate Jonay, and Paul, ingat po kayo sa biyahe.